ito ay under the main terpene. May kanya-kanyang trabaho, may kanya-kanyang ina-address sa katawan natin. So, anti-tumor, anti-inflammatory, antibacterial. So, lahat sila. Neuroprotectant, anti-cancer, antioxidant. So, lahat po andyan nakalagay. Ito po yung main terpene na sinasabi kanina according to clinical study. Okay. Now, let's go to the tricarin. Yan. Ito pa si terpene. So, si terpene, di ba sinasabi natin na meron siyang kakayanan. Okay. The cellular and molecular mechanism of natural monoterpenes in the development of atherosclerosis. Monoterpenes target various pro-atherogenic factors and intramolecular pathways. Okay? So, pag sinabing monoterpenes, ito yun ay family pa rin ng terpene. Okay. Intracellular molecular pathways in atherogenesis-related cell types. Pag sinabing atherogenesis, the build-up of plaque, okay? Thus leading to the attenuation of atherosclerosis. So this is how the monoterpenes maglusaw. Okay, paano niya lusawin yung ating mga build-up or atherogenesis-related cell types. Alright. Ito yung kanyang papaano gawin ng monoterpenes sa anong paraan para lusawin niya yung mga naka-build up, yung mga nakabara sa ating blood vessels. So this is the diagram. Atherosclerosis, anti-atherosclerosis. Okay? Si monoterpenes na family ni main terpene, sila po ang nagtatrabaho with regards to anti-atherosclerosis. Kaya hindi po nakakapagtaka. There are a lot of patients or na nag-take ng red pine na for bypass, okay, nagugulat sila, ba't nawala po yung bara doon sa puso, sa ugat ng puso, sa artery. Nawawala. Why? Because of the terpene. Yan po yung trabaho ng terpene. Inom ng water, ha? So, pinakita ko na po sa inyo yung diagram. Yung figure 3, yan po ay clinical study. Sobrang kapal po ng clinical study. Kinuha ko lang po yung important para makita nyo, talaga bang nagtatrabaho yung ating red pine pagdating sa bara? Ito po ay from the clinical study. Kinrap ko lang siya. Hindi ko pwedeng ibigay lahat. Sobrang kapal po niya. Okay, ito yung vascular lumen, ito yung intima, ito yung media. Yan po yung sinabi ko sa inyo na layer ng ating blood vessels. Vascular lumen, intima, and media. May yung ating ugat, akala natin ganun kanipis yun, may layer sila. Okay? Para hindi basta-basta pumutok. And this diagram, siya po ang nagpapakita paano magtrabaho yung ating monoterpenes together with the anti-inflammatory, oxidative stress, nitric oxide, through the nitric oxide, and apoptosis. Pag sinabing apoptosis, nagsusuicide yung mga cell suicide, bad cell suicide, cancer cell suicides, or apoptosis ng plaque. Okay? Unti-unting natatanggal doon sa pagkabara sa ating mga blood vessel walls. So these are all this is the process, no? So through polarization, repolarization, so autophagy, okay, autophagy. Automatic siyang nag autophagy. Pag sinabing kinakain niya yung sarili niya o nilulusaw niya yung sarili niya, yung mismong plaque, siya mismo nalulusaw niya yung sarili niya because of the monoterpenes na action sa loob ng ating blood vessel walls. So from atherosclerosis, terpene is known as anti-atherosclerosis. So ito po yung pruweba ng ating red pine. According to clinical study, nagtatanggal po talaga siya ng bara sa ating mga blood vessel. Right? So the delta tricarin,
Ito yon. Ang trabaho ni delta-3 ka rin, anti-inflammatory. Okay. Lahat ng mga may inflammation na, natural, ma-address niya. Help fibromyalgia, memory retention. Okay. Nasabi nila, ano ba yung memory retention? Okay. Hindi ka basta-basta nagkakaroon ng dementia, no? Etong health fibromyalgia, ito yung pinaka symptoms ng chronic pain or accompanied by fatigue, okay, disturbance in awakening. So yan yun. Aids in bone repair, stimulates the brain. Yung delta-3 ka rin, na component ng ating red pine, part of the terpene. Sasabihin na naman, magaling ba yan sa buto? Ito pong delta-3 ka rin. Siya po ang may trabaho niyan. Bone repair. Meron kang osteo, si delta-3 ka rin ang magre-repair. Tutulungan lang ng calcio, but hindi na po ako naniniwala sa gatas ngayon. Why? Hindi na po siya punong-puno ng punong-puno na po siya ng hormones and antioxidant because yung baka na pinagkukunan ay GMO na. So, stimulates the brain para maiwasan na magkaroon tayo ng dementia, magkaroon tayo ng mga psychological issues. Delta-3 ka rin from red pine, siya po ang nagtatrabaho niya. Sunod, beta-philandrin. Ang trabaho ni beta-philandrin, insectidal activity. Okay, yung mga insects na dumadapo, mga bacteria, yung mga insects na dumadapo na nagkukos ng allergies, pag ihaplas mo yan o ano dito sa ating skin, ay hindi po sila makakapenetrate sa ating skin. Antimicrobial, lahat ng microbes. Analgesic activity, pag sinabing analgesic, ito yung nag-aano ng pain receptor. Okay, kinakat niya yung pain receptor. Okay? Reduce pain. Immune response. Okay, pero kapag may tinatanggal pa sa brain natin, hindi ho siya basta-basta ma-reduce ang pain. Why? May tinatanggal, may kinakalkal. That's why mararamdaman mo pa din. Immune response, yung ating uh, white blood cells, inaayos. Anti-cancer activity, anti-inflammatory, wound healing activity. Ito yung trabaho ni beta-philandrin. Si beta-philandrin, madaming trabaho. Si Tricarin, ang daming trabaho. So, nakita nyo ba no sikreto nating red pine? Ito po sila. Si pinin. Okay, si pinin is part of the terpene, antimicrobial, anti-inflammatory, antifungal. Okay? So, ito yung mga trabaho niya. Focus and memory. So, masyado pong malaki ang ginagawa ng terpene pagdating sa ating brain functions. Cytogenetic, gastroprotective, anxiolytic, cytoprotective, anticonvulsant, neuroprotective, antioxidant, anti-pancreatitis, hyperthermia effects. That's why si pinin, kapag ikaw ay nilalagnat, pwede pong mag-action si pinin para sa hyperthermia. Okay, yung lagnat. Okay? So, na-address na po yung sobrang taas ng ating body temperature through pinin component. Alright. Si dilimunin. Okay, dilimunin. Anong trabaho ni dilimunin? Ito yung responsible sa may mga problema sa thyroid. Okay? Pwede ba yan sa mga thyroid? Pwede ba yan sa hypo? Pwede ba yan sa hyper? O, ito na po yun. An extract from pine used to treat acid reflux, yung may mga GERD, by acting on the smooth muscle to send food along the digestive tract. It is known to help dissolve gallstone. Idilimunin, hindi lang po ang thyroid, pati mag-dissolve pa ng gallstone, as well as clear liver of fats or fatty liver, being effective in treating fatty liver disease. Pwede ba yan sa mga may fatty liver? Yes, because of the dilimunin. It has been shown to have anti-cancer effects by decreasing the growth rates as well as by increasing glutathione production, the body's most powerful antioxidant. Alright? So, si dilimunin, ito yung trabaho niya, huwag niyong kalimutan. This is also the thyroid helpers, the dilimunin. How it helps?
free from T3 from the gut, improves T3 and T4 balance. So magtanong kayo, pwede ba sa thyroid? Yes, because of the dilimunin. Ito yung trabaho ng dilimunin. Did you know that most thyroid hormone outside of your body is trapped in proteins in the intestinal tract? Your body stores them as strategic reserve. Yet, if your gut chemistry is not healthy, too much stays trapped. Dilimunin has been clinically proven to help regulate the amount of thyroid hormone in students. Clinically proven. This means your body can tap into more its own hormones and need less. Lilimunin is one of the peripheral regulating compounds used in T2 and T3 converter. This thyroid-specific formulation is made to help your body access and create optimal amounts of all thyroid hormones, including T2 and T3. So nakita nyo na po ba? Hirapan pa po ba tayo maghanap ng mga masyiran? Ilan pa lang ang binanggit ko. May problema sa mga brain, mga mental issues, terpene. May problema sa gallstone, may problema sa thyroid, dilimunin. May problema autism, may problema cholesterol, routine. Ang dami nating taong mahanap na may mga ganitong klaseng issue. After this, I don't know. Kung may hirapan ka pa din, I don't know. Kung naintindihan mo to or hindi. So, si cardiophyllin. Ano ang trabaho ni cardiophyllin? Analgesic. So, parang pang fever. Okay. Anti-inflammatory, improves mood, relieves anxiety. Okay, so ito po yung mga trabaho ni beta-carotene. It is from the terpene. Pain reliever, anti-inflammatory, improve mood, prevent osteoporosis, antimicrobial, protects against cancer, Alzheimer's, and multiple sclerosis. Multiple sclerosis is degenerative diseases. Right? So now, tapos na po tayo dun sa pinaka-terpene. Okay. Tricarin, beta-pilanderin, dilimunin, cardiophyllin. Okay? So, iyon po yung at the main terpene. So, 5. Sobrang dami. Now, this is taken from clinical study. Kinrap ko lang siya. Okay. Preparation method of extract of pine needle containing essential amino acids. According to the present inventors, have made efforts to prepare pine extract to simple process while maintaining a high content of amino acid, particularly essential amino acids and pressurized compressed pine needles, stems of pine or mixture thereof obtain sap and fiber components by the cold distilling to obtain a distillate. By cold distillation, the inventors have found out that only pine extract having a high content of essential amino acids can be easily obtained. So kung maghahanap ka ng pinaka-high content ng essential amino acids, according to the study, it is found in the pine needle extract, particularly in our red pine needle oil. Now, matuwa ba tayo nito? Na siya ang pinakamataas? Of course, kasi mamaya ang dami po nating matutunan. Ano ba ang amino acids at nagagawa nito sa ating katawan? Tapos na tayo sa routine, sa terpene, ngayon sa amino acids tayo. And this is the study taken from PubMed, Pinus densiflora. According to the result, obtained 29 amino acids found in Pinus densiflora. So, the red pine needle oil, especially our red pine, Pinus densiflora, has 29 amino acids. Right? So, what are those? Pinus densiflora has 29 identified free amino acids, the most commonly cited. So, ito yun. The 20 protein amino acids, ito lahat yun. Okay? Lagi nating nakikita sa presentation. Additional 9 amino acids identified in Pinus densiflora. Kaya siya nagiging 29. Aspartame, cerulean, so lahat yan. At dalawa ang ornithine. Dalawa ang ornithine and pyrrolysine. While the list of 29 amino acids includes 20 standard protein, building amino acids,
The remaining 9 are not found in proteins. An exact list may be varied slightly depending on the specific study. But according to the study, 29 ang ating Pinus densiflora. Now, what are those types of amino acids? We have two, essential and non-essential. Pag sinabing essential, hindi yan pinuproduce ng ating katawan. May built-in amino acid na po tayo sa katawan. We need to know. Dahil baka sabihin natin, ay, amino acids lang kailangan mo. We already have a built-in amino acid. Ang tawag dyan ay non-essential. Pag sinabing non-essential, automatic minamanufacture ng ating body yung amino acid na yan. Kaya lang, kailangan pa rin ng ibang amino acid ng ating body manufacture ng activator. Sino ang activator? From the essential. Kaya kailangan pa rin natin kumain, kailangan pa rin natin uminom ng mga supplement, food supplement, or functional food. Why? Para ma-activate yung built-in amino acid natin sa katawan. May mga amino acid na hindi na-stimulate kung hindi tayo makakain ng mga ganyan. Grabe, no? Grabe ang Lord gumawa. Hindi talaga, no? Merong significance lahat. May functions lahat. Kaya natin kailangan kumain dahil para ma-activate yung ating built-in amino acids. Alright, ano bang trabaho ng amino acids? Isa-isahin natin. Yung 9 essential, ito yun. 9 essential amino acids, ito yung nakukuha natin sa iniinom natin. Tanong, yung 9 amino acids ba na to, meron sa red pine? Yes. Yung non-essential amino acids, meron ba to sa ating katawan? Yes. Kaya lang, pinoproduce to nating katawan. Kaya lang, hindi siya basta tulad nitong cysteine, arginine. Si cysteine, built-in siya sa katawan. Pero hindi siya mag-activate kung walang methionine. Okay? Para gumana yung amino acid function sa ating katawan, si cysteine, para saan ba to si cysteine? Si cysteine ay siya po yung nagpapatubo ng buhok, nagpapatubo ng mga nails, nagpapatubo ng mga new skin, okay? Sa ating mga, especially the hair, no? Meron na tayo niyan sa katawan. Pero again, hindi siya gagana. Meron na tayo niyan. Tagapagpatubo ng buhok. Kailangan ito. Kaya lang hindi siya mag-stimulate without the methionine. So si methionine ba na kay red tide? Yes. Kaya huwag kang magtaka, tumubo ang buhok mo. Wala kang buhok dati. Nagkaroon ng black na yung hair mo, nagkaroon na ng black. Puting-puti na yan. Why? Because of the system essential, non-essential amino acids. Si tyrosine, hindi gagana kung walang phenylalanin. Si phenylalanin ba? Meron ka red pine? Of course, meron. So, I hope ma-amaze po tayo. Grabe po ang component ng ating red pine. That's why the red pine secrets. Now, bago pa tayo pumunta sa iba, we have what we call the BCEA. Ang tawag ito ay branch chain amino acid. The leucine, isoleucine, and valine. Yung tatlong ito, ang tawag dyan ay BCEA. Branch chain amino acid. Now, ano ba ang trabaho niyan? Okay, ito lang naman. Okay, ito yung kanina sinabi ko. Si cysteine, hindi gagana without the methionine. Si tyrosine, hindi gagana without the phenylalanine. Si arginine, hindi gagana without the tryptophan. Nasa katawan siya. Sabi natin, ay, hindi ko na kailangan yan kasi meron na yung body ko niya nagpo-produce. Sorry, kailangan ng activator. Saan manggagaling? Sa food or doon sa di wag na ako hanap ng iba. Doon ako sa sure na may 29 amino acids. Sa red pine, meron yan. Kompleto. Ba't pa ako hanap ng iba? Nandyan na kay red pine ang 29 amino acids. Para mag-activate yung aking built-in amino acids, I need to take red pine. Dahil ang daming trabaho ng ating amino acids sa katawan. Right? So now, ano ba si BCEA? Si BCEA, ito po yung kanyang trabaho. Branch chain amino acid, si leucine, isoleucine, and valine. Administration has various benefits such as preventing the development
of ah, hepato, wala sa isip ko, HCC. Yan yung may liver cancer. Okay? HCC. Right, wait ha, wait. Hepatocellular carcinoma. Okay? Importante ba si amino acids na red pine? It is essential amino acid. Why? Ang trabaho niyan ay to protect the liver. Totoo ba na nakaka-address ng liver issues si red pine? Yes, because of BCAA. It is found in 29 amino acid, especially the valine, the isoleucine, and leucine. Anong trabaho niya? Preventing the development of hepatocellular carcinoma. Para maiwasan ang liver cirrhosis. Pag sinabing liver cirrhosis, hindi yan basta ang liver cirrhosis. It is a liver cancer. Okay? Liver cirrhosis is liver cancer. Improving or maintaining liver reserve functions during invasive treatment for HCC. Even yung mga may liver cirrhosis na, anong sinabi dito sa clinical study? Maintaining liver reserve functions during invasive treatments for hepatocellular carcinoma, and enhancing overall survival after curative treatment for hepatocellular cancer. So, nakita niyo kung gaano kagaling ang ating produkto? Sa liver na tayo from the BCAA, the branched chain amino acids, particularly the leucine, isoleucine, and valine. Tapos, maririnig ko na naman, pwede ba yan sa mga may liver cancer? Pwede ba yan sa may mga liver issue? Ito na po yun. Yung ating amino acids na tatlo. PCA. Okay? So, pag may issue ka, tulad kanina, fatty liver. Sino ang nag-address sa fatty liver? Si D-limonene. Sino ang nag-address ng gallstone? Si D-limonene. Sino ang nag-address ng thyroid problem? T3, T2. T3, T2. Si D-limonene. Certain amino acids such as glycine, ito lahat sila, taken orally by normal adults or patients with renal failure, increase glomerular filtration rate. Kaya huwag tayong magtaka. Even yung may problema sa kidney, yung GFR, na kung ang GFR mo ay 15 below, you are subject to dialysis. And I thank God for the amino acids found in red pine. The glycine, the L-aspartic acid, the glutamic acid, the glutamine, the histidine, the arginine is very much helpful pagdating sa ating kidney function. Kahit yung GFR, na may issue ng GFR, babagsak, itataas niya. And we have a lot of patients na na-encounter natin. Continuous ang pag-take ng red pine. I have patients na ganito, subject for dialysis. Dahil sa kagustuhan nila na umayos ang GFR, tuloy-tuloy ang pag-take ng red pine. At of course, hindi lang sa red pine iasa, ayusin natin yung ating mga lifestyle, ayusin natin yung ating sicknesses. Psychological, emotional, and spiritual. Number 1. Hanggang ngayon, yung ating pasyente, hindi po sila napunta sa dialysis. Okay? So, I really thank God sa produktong ito. Marami pong tao na witness ko na talagang nagkaroon ng pag-asa. Yun po ang pinaka main reason kung bakit hindi po kami napapagod mag-share dahil gusto namin magkaroon ng pag-asa. No? Specifically, the branched chain amino acid, leucine, isoleucine, and valine, have gained attention regarding the role in insulin resistance and type 2 diabetes. Si red pine ba nag-a-address ng may mga diabetic issues? Yes, because of BCAA. Grabe po ang BCAA na component. Yung ating BCAA, hindi lang po ang ating liver, but also the pancreas. No? Yung ating mga may diabetes na issue. No? So, ito po ang component na red pine. Sekreto para pabalanse yung ating glucose level
sa katawan. Amino acids commonly related to prostate cancer. Ano ba ang meron sa red pine? Bakit na-address ang prostate cancer? Of course, the pycnogenol, the glutamine, the leucine, the serine, lahat yan. In the light of the results of this paper, lahat tong nilagay ko dito from the clinical study. We describe further the roles of serine and taurine in prostate cancer. We have issues, no? Na mga patients na may prostate cancer na. Awa ng Diyos, hanggang ngayon buhay na buhay po sila. And then, nakakaihi na po ng maayos. Hindi na po maya-maya nahirapan. Okay? So, ang dami na po natin na-encountered na may mga prostate issues na tuloy-tuloy pag-take na red pill, umayos ang kanilang kondisyon. Amino acids in polycystic ovary syndrome, yung may PCOS. So, please take note of this. These are the amino acids that can address the PCOS issue. Okay? Tapos tanong na naman, pwede ba yan sa may mga PCOS? Pwede ba yan sa may mga prostate? Pwede ba yan sa may mga ganito? Pwede ba sa fatty liver? Pwede ba sa cholesterol? Okay? So, 9 essential amino acids. What are those? Yung kailangan natin na makuha para ma-activate yung milk-in. Ito yun. Si leucine. Yan. Yan yung trabaho ni leucine. Leucine, isoleucine, and valine. Skeletal muscle, liver, pancreas, adipose tissue. Sa adipose tissue, yan yung ating mga bilbil na namumuo. Sa adipose tissue, yan yung mga, pag sinabi adipose, fat deposits, yun yung yellow color. Pag binuksan yung ating mga bilbil, yan yung adipose tissue. Right? So, kapag tuloy-tuloy, unti-unti po niyang lulusawin yan. No? So, energy balance, adipogenesis, cytokine secretion, okay? So, adipocyte functions, may nagagawa po siya. Si leucine, isoleucine, build protein enzyme, stimulates the brain, regulates blood sugar, helps in hemoglobin production, dahil si isoleucine is an amino acid na kailangan ng ating bone marrow para makabuo ng panibagong red blood cells. Aids in muscle recovery, helps in early stage of life ng mga babies. Okay? Si valine, yan, promotes gallbladder health. Kung meron na po si dilimunin, meron na naman si valine. Kaya hindi po nakakapagtaka yung may mga gallstone issues na ilalabas na hindi kailangang operahan. Hindi po nakakapagtaka kung yung may mga kidney stones ay hindi na po na sa shockwave because of this component. Help liver disease, promotes tissue repair, improve cognition, yung para hindi tayo makalimutin. Yan, rapid post-workout recovery, improves endurance, and enhances muscle growth. Si threonine, ito yung trabaho ni threonine. Prevents fatty liver. So, meron na nga si dilimunin, eto na naman si threonine. Essential for vitamin B12 production, si vitamin B12, si threonine ang susi niya para magkaroon tayo ng B12 production. So, lahat yan ay trabaho ng ating amino acid threonine. Methionine promotes anti-aging. Napansin nyo ba, ang mga nagtitake ng red pine, bumabata? Wala akong kausap. Napansin nyo ba, ang mga nagtitake ng red pine? Yes, Doc. Yes, Doc. Dahil Yes. sa ating methionine. Okay? And secondary lang po ito. Kapag ang ating nagpo-promotes ng anti-aging, unang-una, kapag malinis ang dugo, hindi po tayo agad-agad tumatanda. Why? Yung ating cell ay talaga namang binubuhay natin palagi. Hindi natin tinatambakan ng basura. Kasi importante ating dugo pagdating sa cell repair. Importante ang ating dugo pagdating sa cell regeneration. Dahil ang dugo ang isusupply. Pero kung ang dugo mo ay sobrang dumi, kahit anong inom mo ng pang-anti-aging, wala pong mangyayari. Kahit anong laklak mo ng mga cell, walang mangyayari. Why? Yung mismong dugo ay hindi mo inaddress
Sobrang daming basura. Eh di, ang i-feed mo sa cell natin ay puro toxicity, puro basura. So, strengthens the hair and nails. Okay? Kaya magtataka ka, yung ating, tandaan nyo ha, yung ating nails. Kapag marupok yan, ibig sabihin, yung ating nails, isa to sa indication kung ano ang health ng ating liver. Kapag sobrang rupok ng mga buto, it means your liver ay nagkakaroon ng weakness. Hindi maayos ang liver functions, especially ang kuko ay sobrang rupok. Okay? Ang kuko ay sobrang nangingitim, may mga kung ano-ano. Ang liver ang may problema. Okay? Improves cognition. Ingatan natin ang liver. Why? The liver pag nasira, irreversible, cannot be repaired. Kaya nga, pag sinabing, anong cause of death? Multiple organ failure. Ano ibig sabihin ng multiple organ failure? Ang liver po, ang tinatawag na multiple organ failure. Okay? Hindi sabihin, ay, lahat siguro nag-fail. Yung kidney, yung ano, ganito, yung ganyan. Hindi po. Pag ang pinaka-final, anong cause of death? Multiple organ failure. It means your liver ay nag-fail. Boosts immune system, of course, the white blood cells, particularly improves performance, helps in fatty liver. Ayan na naman. Liver na naman. Ilan component na nag-a-address ng fatty liver? Tatlo. Okay? So, tatlo na. Si methionine, si isoleucine, and si D-limonene. Dami pong trabaho. Tapos, tatanungin mo pa ba ulit, pwede ba yan sa may fatty liver? O pag lahat ng umatin dito at tanungin pa rin ito, yari ka. Pero pag yung mga nagtanong, hindi nakarinig dito, siyempre excuse. Okay? So, next is the lysine. Ano ang trabaho ng lysine? Strengthens the immune system. Napapansin nyo, lahat ng component puro immune system, pinapalakas yung ating dugo. Particularly, the uh, the white blood cells. Galing. Yung Tapos na si pinaka-white blood Dr. cells na siya yung pinaka-general. Siya yung Function ng pinaka-general gamot. to Lahat. fight. Okay. So, aids liver function. O, ito na naman. Liver na naman. Anti-inflammatory to entire nervous system. Okay? Helps with autoimmune disorder. Pwede ba sa mga may autoimmune disease? Kaya ngayon, huwag ka nang magtaka. Hindi natin sinasabing cure all. Because of the component. No? Because of red pine content. May iba-iba siyang component content na nag-a-address sa iba't ibang, yan ang kailangan ng organ na yan para ma-restore yung kanyang functions. That's why magtataka tayo, ay bakit siya gumaling? Because yun ang kailangan ng organ mo, meron yung ating red pine. Hindi ibig sabihin na, ay kasi pang-treat yan, pang-treat. No. Kailangan ng ating bone na, kailangan ng ating bone na lumakas siya. So, ano ba ang component na kailangan ng bone para manatili siyang healthy? Eh, meron sa red pine yan. That's why magtataka ka, eh bakit hindi siya bakit na-address yung osteoporosis? Hindi ibig sabihin tinitreat niya. Kung hindi, mini-maintain yung kanyang tamang kondisyon, yung healthy condition ng bawat organ ng katawan natin. Prerequisite kasi yon. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na si red pine ay pang-treat. Talagang siya ang kailangan ng body system or body organs para ma-maintain ang tamang function. At meron ng red pine noon. Liver disease. Si red pine, kailangan niya ng amino acids na BCEE. The leucine, isoleucine, and valine. Kailangan niya yan. Amino acid na yan. Kasi para makapag-perform siya ng maayos. Pag meron ka ba niyan, masisira siya? Hindi. Hindi siya basta-basta masira. Kaya, maiwasan ang liver disease. So, sabihin mo bang, ay, uminom ka ng red pine para matreat ka. No. Yun ang kailangan para ma-restore yung kanyang normal functions. TMG, temporomandibular joint, yung dito. Yung TMG natin. Kasi, bakit sabihin nila, bakit nasali ang TMG? Sa
lysine. Because this is also an anti-inflammatory to entire nervous system. Yung mga neurons dito sa TMJ, pag ito may TMJ ka, temporomandibular joint, hindi ito nagpantay. Kaya nga yung pag-brace ng ngipin, hindi po yan design. Magpa-brace ako para magkaroon ako ng design sa ngipin. No. Yung pag-brace ay inaayos, may tinitreat yan, may ina-address na TMJ. Kasi pag yung TMJ natin, hindi pantay yung ating arrangement ng teeth, hindi maayos, affected ang temporomandibular joints. At kapag ito hindi pumantay, dahil sungki-sungki ang mga ngipin mo kung saan-saan, go here, go there, go anywhere, naapektuhan yung ating TMJ. Kapag ang ngipin natin, yung ating joints dito, hindi maayos yung arrangement ng teeth, yung ating TMJ ay affected. Lagi masakit ulo, lagi masakit mata, lahat ang daming affected because of TMJ. And that is part of the nervous system. Yan yung mahirap din po ito ititreat. Alam ng mga dentist yan. Yung arrangement ng ating ngipin ay merong malaking functions pagdating sa pagsasalita. Okay, of course, kapag hindi ayos yung arrangement, kaya yung ibang tao magsasalita, puro S. Pansin yung iba, na puro S. Magsasalita, because of the arrangement of the teeth. And lysine can also is needed para maayos yung ating TMJ. The Bell's palsy. Bell's palsy is nagkaroon ng paralyze. Yung kaliwa, yung half ng mata, kasama ang mata, kasama ang face, at kasama ang throat. That's why sa mga may Bell's palsy, hindi sila makakapit-pikit ng mata. Walang blink. At mahirap yan lumunok. Magtatanong kayo, meron na ba tayong Bell's palsy na address? Yes. Ilan na ang na-address na Bell's palsy? Because the lysine can really address the inflammation of the entire nervous system. Lyme disease, sciatica, okay? Sciatic nerve. Pwede ba yan? Yes, because the lysine is responsible as anti-inflammatory for the entire nervous system. Fibromyalgia, painful. Pag sinabing fibromyalgia, too much pain, chronic pain, eczema, and more. Inhibits and deters EBV, shingles, and other pathogens. Mga shingles, virus po yun. Next is the phenylalanine. Yung ating phenylalanine, ito yung pinakamatindi. Siya po ang pinaka-component ni red pine na nakakapag-cross to and fro sa ating blood-brain barrier. That's why, ang pinaka-number 1 niya na trabaho is the cognitive enhancement. Diba, tinuro ko ng blood-brain barrier? Si phenylalanine. That's why, hindi tayo magtaka. Bakit yung mga stroke, naputukan ng ugat, nung tuloy-tuloy ang pag-take ng red pine, nawala yung hemorrhage. Because of the phenylalanine. Pwede siyang pumasok sa blood-brain barrier. Kilalang kilala sa blood-brain barrier. And remember, phenylalanine is known as best treatment sa mga may Parkinson's disease. Mga tremors. Phenylalanine can address Parkinson's disease. Pagtanong kayo, meron na ba tayong patients yan? Yes, meron na pong na-address. Pain management, block the pain receptors in the brain, can also address depression, pigmentation, and cognitive enhancement. Bakit ang depression ma-address? Because the anterior pituitary gland will stimulate happy hormone is serotonin. Okay? So, mapapalitan ng happy hormones ang mga hormones ng depression, ng anxiety. Okay? Stress hormone. The phenylalanine is too powerful that can able to cross the blood-brain barrier. Kaya magtataka ka, pag uminom ka ng red pine, ang bilis ng effect. Why? Because lahat ng nakaka-cross ng blood-brain barrier
na hit niya yung pinaka-command center. Ang pinaka-command center sa ating buong katawan is the brain. Kung ano yung command sa ating brain, automatic magfa-follow yung ating body. So, tingnan nyo yung mga nakakross sa blood-brain barrier. Like for example, alcohol. Kung uminom ka, anong mangyayari? Maya-maya yan, nanlalambot ka na. Tawa ka na ng tawa. Because it can cross the blood-brain barrier. Ano pang nakaka-cross? Ah, yung mga nicotine. Lahat ng nakaka-cross sa blood-brain barrier is addictive. Okay? Addictive. Kaya nga yung mga alcohol na ah, sobrang addict na sa alcohol, hindi sila basta-bastang makaalis, no? Hindi sila basta-bastang tumigil sa pagiinom. Why? Nandun ang kuman. Remember, alcohol can cross the blood-brain barrier. Hanapin. Kailangan yung ating, kung gusto natin na maayos yung ating cognitive functions, yung ating mental health, tuloy lang pag-take na red pill. May phenylalanine. So, dietary histidine, ito na. Ano ang trabaho ng ating histidine? Ito yung trabaho. Ang nakakatuwa kay histidine. Diba sa mga diabetes, especially the type 2 diabetes, the type 1 diabetes, histidine act as an insulin. Okay? Yung mga tao na insulin dependent, yung mga nag inject kaya sila nag inject ng insulin, kasi nga, si beta cell sa pancreas, hindi na nagpo-produce ng insulin. That's why si type A, kailangan niyang mag-inject na mag-inject. The good thing about red pine, it has histidine. Histidine acts as an insulin. Inom na. Kaya marami na po tayong diabetic patient na na-address. So, ganun ang ating red pine. Magtatanong kayo, do, pwede ba yan sa mga diabetic patients? Yes. Congratulations nung binasa ko yung clinical study nito. Sobrang galing. Every time na nababasa ko yung mga component, I never forget to thank God. Salamat, Lord. Kahit marami na pong tao na matulungan na hindi na kailangan mag-suffer. Ang hirap nang mag-inject ka na mag-inject ng insulin. Histidine act as an insulin para hindi ka na kailangan na mag-inject. Sasabihin nyo, may proof? Yes. Ang dami na po may diabetes na natulungan ng ating red pine. No? So, ito yung mga trabaho. Ito, pinakita ko na sa inyo paano mag-work yung ating histidine towards diabetic patient. Tryptophan. Okay. Ang trabaho ni tryptophan, preventing depression. Palagi kang may happy hormones dito. Okay? May iwasan ang anxiety. Why? Si tryptophan ang nag-stimulate ng happy hormones. Si serotonin. Si oxytocin. Oxytocin is excitability. Dopamine is excitability. Oxytocin is a love hormone. Tanungin natin, ano bang hormone ng love? It's oxytocin. Okay? So, si tryptophan po ang susi niyan. Magre-release yung ating brain ng tryptophan para mag-release. Okay. Mag-release ng, ng mga happy hormones para maiwasan ang depression, yung anxiety, and also it stimulates the release of production of melatonin from the pineal gland through tryptophan. Si tryptophan ang susi niyan para mag-release si pineal gland ng melatonin hormones. Ang tanong, sa lahat ng nagtitake ng Rentan, masarap ba ang tulog? Yes. Problema mo ang tulog? Yes. Kung sa lahat ng mga binabanggit ko, sa totoo lang, ang dami nating taong hanapin. Yun lang tulog, hindi ka ba nakakatulog? Kumusta ang tulog mo? Okay. Ngayong linggo na to maghahanap ako, lahat ng taong hindi makakatulog. Imposibleng hindi tayo makashare. Ngayong linggo na to, for lahat ng may issue na hindi makatulog. Next na linggo, yung mga may issue naman na mga sobrang magsusuicide na, mga depressed na, sobrang taas sa anxiety, imposibleng hindi tayo kashare. Kaya hindi tayo nakakashare, hindi tayo lumalago dahil wala tayong ginawa.
Kung talagang taos-puso nating tumulong sa mga component ng Red Pine, hindi po tayo mawawala ng taong lalapitan. Hindi tayo mawawala ng taong tutulungan. Mahirap po. Kala natin, tulog lang yan. Ano mo yan. Napakahirap po pag hindi tayo nakatulog. Si Dr. Sleep ay sobrang laki ng rule pagdating sa health natin. Why? Because during natutulog po tayo, ang ating body ay nagre-repair. Ang ating body ay nagre-restore. Natutulog. Yan yung Dr. Sleep na binigay ng God sa atin. Matulog ka. This is more than medicine. Why? Ang pagtulog is a gift. Huwag nating maliitin. Kung ikaw ay na-depress, kung ikaw ay sobrang tindi na ng problema, sobrang tindi na ng pain, the moment you go to sleep, na kalimutan mo lahat. It is where our body relaxes, no? Nawala yung mga alalahanin, nawala yung sobrang painful, you go to sleep. Yun yung pinaka-best medicine to alleviate the pain. So, wag nating maliitin yung Dr. Sleep. And through the component of amino acids ng ating red pine, tryptophan, it will stimulate the pineal gland to release the melatonin component. That's why, kaya sarap ng tulog ko nung nag-take ako ng red pine. Hindi po nakapagtaka. Marami tayong problema, marami tayong alalahanin. Pero ang gift ng Diyos para sa atin, matulog ka para makalimutan, ma-relax ka. So it encourages a restful sleep. Napansin nyo, kahit ang ikli lang ng oras ng tulog mo, 2 hours, 3 hours, nagkakaroon ka tinatawag na deep sleep. Ay, alam mo, 3 hours lang, ang dami kong narinig yan. Alam mo, 3 hours lang yung tulog ko, pero parang haba na ng tulog ko. Gaano ka sarap pakinggan. Na-relieve tayo. Binigyan tayo ng rest. Sobrang dami nating alalahanin. Doon pa lang, sa tryptophan, marami na tayong market. Sabi ko nga sa inyo, pag nalaman nyo ang secret ng red pine, hindi kayo mauubusan ng mga taong lalapitan na may mga ganitong issues. Okay? Ngayon, kailangan kasi yan ng planning. Gusto mo talaga, seryoso ka talaga, natutulong, kailangan yan ng tamang planning. Ngayong week na to, maghanap ako, hindi makadumi. Sunod na week, hindi ako papayag na wala akong ma-reach out ng mga tao constipated. Hindi ako papayag sa susunod na linggo, hindi ako papayag na wala akong mahanap na puro may fatty liver. Sa susunod na linggo, hindi ako papayag na wala akong mahanap ng mga diabetes patient. See, ang dami nating market. At alam na alam natin na ang ating red pine ay merong ganitong component na kailangan ng ating katawan para ma-maintain ang kanyang functions. So, ang tanong, tinitreat ba natin? No. We are not treating, but we are restoring the normal functions of our human organs. Ayop, naintindihan nyo na. Sabi nyo, nagtitreat ang red pine. Ina-address niya, nire-restore niya yung normal functions, every organs ng ating katawan. Dahil yan ang kailangan para ma-maintain niya yung kanyang functions. Hindi yung basta-basta, ay, basta na magtrabaho dyan siya sa loob. Yan yung trabaho niya eh. Kailangan niya to. Pag sinuplayan natin ng sinuplayan, masusustain natin sila ng maayos. So, yan yung trabaho nating red pine. Sabihin ba natin tinitreat? No, minimaintain natin. So it encourages emotional well-being. It helps to control a healthy weight. Oh, sunod na linggo na naman, July. Hanap ako, first and second week, yung mga may sobrang hindi maayos ang weight. Okay? So, si tryptophan pa lang po ito. Now, let's go to the non-essential amino acid. Pag sinabing non-essential amino acid, ito yung pinoproduce built-in sa ating katawan. Ulitin ko, meron tayong amino acids. That's why we need to know. Hindi, ay, amino acids, makukuha ko sa produkto na yan. We have two, essential and non-essential. Pag sinabing non-essential, built-in sa ating katawan. Meron na nga ang ating katawan, ay, ba't pa ako inom ng red pill? Meron naman pala eh. Sorry, hindi po siya, hindi po siya ma-activate, hindi siya ma-stimulate kung walang susi, walang activator. At ang activator is from the essential
amino acid. Galing sa, sabi natin galing sa food. Eh, hindi na ako hanap ng ibang Rice, mga rice, food. rice cooker. Zero lang, saka ulam, kung hindi ka. Isa na lang din. Okay. So, lahat ng kailangan ni non-essential amino acids ay meron kay red pine. Ang activator or stimulator ng non-essential amino acids which is built-in ng ating the non-essential, we have the NAC, yung tinatawag ng N-acetylcysteine. Alam nyo ba ang N-acetylcysteine? Ito po ang pinaka functions ng N-acetylcysteine is acts as mucolytic. Ang trabaho nito ay para sa respiratory at ang trabaho nito ay merong pinakamalaking role pagdating sa production ng glutathione. Nag-i-inject ka ng glutathione, nag-i-inject ka ng glutathione para pumuti, okay. Tandaan nyo, our liver is the main organ for detoxification. Main organ para maglinis ng ating dugo. Kailangan ng ating liver ang glutathione kasi hindi siya makapaglinis ng dugo kung walang glutathione. But do not forget, si liver magpo-produce ng glutathione kung merong susi. Hindi siya magpo-produce ng glutathione hormone kung walang susi. Ang susi ay ang tinatawag na NAC, the N-acetylcysteine, ang pinakasusi para yung ating glutathione ma-stimulate ng ating liver. Kaya kung inject ka ng glutathione, okay, kaya ka nga namumuti kasi nga hindi na-stimulate ng ating liver yung glutathione na hormones. Okay? Dahil walang susi. Okay, the L-tryptophan. Ito siya. The non-essential amino acids. The N-acetylcysteine, of course, number 1 ang trabaho niya, yung ating heart health. Okay? Maiwasan ang CVD, cardiovascular disease, by reducing oxidative damage to heart tissue. Number 2, yung detox. Yung sinabi ko, yung liver. Okay? And then, sabi ko, ito ay OTC drug for mucolytic. The N-acetylcysteine is the over-the-counter drug for mucolytic. But hindi mo na kailangan ng pang-mucolytic. Pag mild lang. Okay, or during COVID nga, wala naman kami ininom na kahit ano. Only the red pine. We have the N-acetylcysteine. It acts as bronchodilator and mucolytic. It can address the issue of respiratory problems. Okay? So, both brain health, stable blood sugar, and immune functions. Kung mapapansin niyo, ang daming component na nag-a-address ng ating dugo. L-tyrosine. Kanina si Dilimunin. Nagbabalance ng T2 and T3 na hormones sa ating thyroid. This time si L-tyrosine. Diba meron kayong iniinom, i-resetahan kayo levothyroxine. Levothyroxine. Okay, dahil yan ay from the word thyroxine. This is a hormone, no? And it is an amino acid na helpful in the production of thyroid hormone and can help support thyroid health. Sa red pine, meron pong L-tyrosine. Sabi mo, ay meron akong iniinom na levothyroxine. Meron na po tayo dito kay red pine. Provides nervous system support that may support mental alertness, healthy mood, and healthy stress response. Mapapansin natin, ang dami po pagdating sa brain, pagdating sa lahat ng binanggit ko kanina. So, another is the arginine. Ang trabaho ni arginine, wound healing, sa kidney, okay, remove waste products from the body, especially mga stones, maintaining immune and hormone functions, okay, lowering the lowering blood pressure, reducing blood fats, and improving blood flow. Yun yung ating trabaho ng arginine. Okay? So, growth hormone. Yung ating growth hormone,
trabaho ng ano yan, L-arginine, especially sa mga bata. Napakaganda ng red pine sa mga bata. Yung growth hormone, especially yung sa ah, kanilang height. But dito sa ating sa mga matatanda dahil hindi na tayo tatangkad, yung L-arginine siya po yung nag-stimulate ng growth hormone, human growth hormone, especially sa ating bone, sa muscles, yung mga lumiliit na mga muscles, inaayos niya yan. Yung bone na may mga fracture, may mga damage, inaayos po yan ng L-arginine. Okay? So, aspartic acid, boosts natural levels of testosterone. Ito na, sa mga kalalakihan, yung testosterone levels para hindi magkaroon ng impotence. Okay? So, kanina meron na pong pycnogenol. Magaling yan sa mga kalalakihan. And lalo na po ang aspartic acid. Ito po ang pinaka inaayos yung testosterone levels para maiwasan ang impotence. Increase muscle growth, increase muscle strength, promote nitric oxide boost and performance. Kaya nga ang ating red pine merong nitric oxide. That's why isa po ang nitric oxide na nag-stimulate ng male organs. Right? So, amino acid, glutamine. So, ang trabaho ng glutamine, ina-address yung may mga autoimmune problem. Yung mga may leaky gut problem sa colon. Okay? Yung problem sa diabetes, balancing blood sugar, nervous system, magaling ba sa mga ugat? Yes. Used during radiation cancer treatment to help repair and damaged tissues. Ang L-glutamine, lalong-lalo na ang mga patient na nag-undergo ng treatment, no? Cancer patient. Huwag yung kaligtaan uminom ng red pine because L-glutamine, lahat ng mga component kanina sinabi ko is very much beneficial doon sa mga may cancer patient, especially nasa treatment sila ng chemotherapy. Ihina po talaga ang immune system. But those components can really boost the immune system. Okay? So, repairs damaged tissue and cartilage throughout the body. O, sa mga cartilage, especially sa mga bones. Okay, so, na-address ng glutamine. Yan kasi ang kailangan ng mga organs na yan, ng glutamine. Dito naman tayo sa alanine o pantothenic acid. So, reduce stress, immune system, healthy skin and hair, okay, liver, stamina, stimulate adrenal hormones, kaya may iwasan ang stress hormone. Okay, helps maintain healthy heart. So, ito yung mga component. Si serine, so, hindi ko na isa-isahin. Pakita ko na sa inyo. Mental health. So, doon sa mga binanggit ko, halos tulong-tulong ang mga component para lang ma-maintain yung ating organs into normal functions. No? Maiwasan ang pag-deteriorate ng ating mga organ functions. Glycine. So ito, mga problema ng sleep and memory, yan, type 2 diabetes, sa mga may heart, sa mga ayaw tumanda, sa mga liver, sa digestion, si glycine ang may trabaho niya. Ilprolin. Yan yung trabaho na ilprolin. Skin, yan. Injury, muscle support, joint supports, yan. So, di ba 20 amino acids yun? According to the clinical study, and this additional na amino acids, kaya siya naging 29. Alright. Asparagine. Ang trabaho ni asparagine, neuronal development. Na-damage ng mga neurons, ang daming, ay hindi na ako nakakaramdam dito, ay ang dami kong pain, ay ang dami kong gito, nangangalay. Si trabaho yan ni asparagine. Ito yung kagandahan ni red pine. Meron siyang asparagine. Pagdating sa mga neurons, no? Sa pagdating sa brain functions, may trabaho niya. Glycoprotein increase resistance to fatigue, required for development and function of the brain, improve liver functions. So yan ang mga trabaho ng asparagine. Okay, si citrulline. Okay, citrulline.
Kaya may clinical study yung ating red pine as nitric oxide because of the component amino acid L-citrulline. Si L-citrulline ang amino acids para to stimulate the release of nitric oxide. Para si nitric. Para saan? Para to promote vasodilation. Vasodilators. Pag sinabing vasodilators, yan yung trabaho ng mga hypertensive drugs. Pinapaluwag yung ating mga blood vessel walls kasi masyadong constricted because of bara, because of lapot ng dugo, at sobrang hirap na itong blood, yung ating blood vessel walls. So here comes the L-citrulline. Stimulates. Ito yung kailangan ng ating blood vessel so that the nitric oxide can be stimulated to uh, to promote vasodilation. That's why maiiwasan ang laging taas ng BP. Pero pag bago ka pa lang nag-take ng red pine, expect the fluctuation of BP. Tataas, bababa, tataas, bababa, tataas, bababa. Why? Hindi pa na-address yung issue ng blood vessels mo and yung issue ng dugo mo napakadumi pa. So that's why hirap pa ang ating blood vessel walls. And because of the amino acid L-citrulline, yung vasodilation na po-promote because of nitric oxide stimulation. Sunod, yung ating tinatawag na L-pro-glutamic acid. Ito yung 9 na dagdag. L-pyroglutamic acid. Meron ng glutamic kanina, meron naman pyroglutamic. Yan po ang meron ng red pine natin. Yan ang mga trabaho. Okay? Isipin nyo, glutamic acid is different from those with benzodiazepines. The benzodiazepine, this is synthetic drugs to address the anxiety, to address the depression. Benzodiazepine. Okay? So, it is really totally different. Pero siya ang nagmamanage, help manage stress and anxiety. Galing sa red pine, ang L-pyroglutamic. Supports mental focus. Yan yung ating red pine. No? Beta-alanine. Ang trabaho niya, ito yun. Increase muscle carousine content, increase buffering capacity, improves performance in some sports. Yung mga may strenuous sports and exercise, 100 to 200 meter swimming, yung mga nasa sports, ang si red pine po, ang nagtatrabaho dyan ay yung beta-alanine. Okay? So, yan ang trabaho ng beta-alanine. May maintain, improve yung ating performance. Right? So, ang susunod ay D-alanine. D-alanine. Kanina, merong D-limonene. Ngayon naman D-alanine. Si D-limonene ay terpene. Si D-alanine ay amino acid. Ang trabaho niya para sa neurological. Brain pa din. Yung mga nababaliw, schizophrenia. Yung may Alzheimer. Yung may mga sakit sa kidney functions. Renal diseases. Different renal diseases and other diseases. Glucose metabolism, si D-alanine amino acid ang may trabaho niyan. Kaya seryosohin mo ang red pine kung meron kang mga ganitong uri ng issues. Gut and immunity and also diabetes. Di ba nakakatuwa? Yung mga component natin red pine, hindi po basta-basta. Kahit i-research nyo po ito, makikita nyo po yan. Okay? Sa lahat ng issue, nako, ngayong month na to, hahanap ako lahat ng mga may schizophrenia. Lahanap ako, sunod naman, hanap na ko lahat ng may Alzheimer. Susunod naman, hahanap ako lahat ng mga may renal issues, mga disease. And yung mga diabetes. Kaya nga, imposible na hindi tayo makahanap. Kaya nagtataka po talaga ako. So, hindi ko kayo ma, po kayo ma-blame kasi nga, hindi nyo po alam. Okay. And another is yung tinatawag natin, meron tayong tinatawag na yung GABA natin. Okay? Yung ornithine. Ito po yung ornithine, ha?
yung component na ornithine. Okay. Ang trabaho niya is to increase the GABA. Pag-increase ang gamma aminobutyric acid, may iwasan ang anxiety, may iwasan ang stress, may iwasan ang sobrang depression. Homocarnosine, okay, improves cognitive functions, i-decrease niya ang stress hormone, i-decrease niya ang anxiety hormones and depression. So yun ang trabaho ng ating release of GABA through ornithine. So yung vagus nerve, ma-activate. Ano nga ang trabaho ng vagus nerve? To stimulate the parasympathetic nervous system, to relax the neurons, no? I-relax yung ating mga nerve. So, yan yung trabaho ng vagus nerve, the most sensitive nerve in the human body. So, sunod. Ayun na magano. Yung ating tinatawag na L-ornithine. Dalawa kasing ornithine. Okay, L-ornithine. Yung kanina, yun yung sinasabi ko para sa GABA. And this L-ornithine, ito naman anxiety, liver support skin repair. Okay, kaya nga, pag nag-take ka ng red pine, ang daming lumalabas ng mga kati-kati dahil nire-repair niya yung skin health natin. Exercise support, yan yung mga trabaho. And then, yung last is the pyrrolysine. Nakita nyo yung pyrrolysine? 20-day of amino acid. The pyrrolysine amino acid, alam nyo ba ang pinakatrabaho nito? The unique properties of amino acids contribute to unique properties of the resulting proteins. A couple of uncommon genetically coded amino acids protein, making machinery into adding them the translations. Ribosome travels along mRNA, encountering 3 RNA letters codons. Nakita niyo yung drawing? Yan po ay yung amino acids na pyrrolysine, yung genetic code natin, yung ating DNA, yung ating chromosomes, ay hindi po magkawindang-windang. Ribonucleic acid and o deoxyribonucleic acid. Yung DNA, no wonder na ang mga nagtitake ng red pill ay bumabata at hindi basta-basta ang nagkakaroon ng mga different diseases kapag tinuloy-tuloy mo. Bakit? It really stimulates the stem cells. And these are the functions of pyrrolysine found in our red pine. Nagulat din ako nito kanina. Genetic code natin. Inaayos niya para hindi magkawindang-windang because of the free radicals na makikita natin bit-bit ng ating dugo. Alright? So another is special components of red pine. Tannins. Alam niyo ba ang tannins? Napakalakas nito sa anti-aging and then anti-apoptotic. Alright? Pinoprogram ng tannins yung cancer cell suicide. Ito yung tannins, kung paano siya magtrabaho with regards to Alzheimer's, with regards to Parkinson's, and with regards to cancer cells. Tannins program the cancer cells to suicide. Yan yung tawag ng apoptosis. Alright? So, shikimic acid. Shikimic acid is very good to fight the viruses and flu. Kaya during pandemic, ito lang po yung ginagamit namin. Wala po kaming ibang tinitake during pandemic. Si red pine lang po. And also this is good for insect repellent, yung ating red pine. Kung hindi lang tayo nagtitipid, gawin natin pa-plus. So this is also good to combat neurological disorders. Basta seryosohin lang natin. Quinic acid. This is also very good as an anti-cancer. Si quinic acid, trabaho niya ito. Cardiovascular, but actually, binasa ko ang quinic acid, talagang target niya is anti-cancer. Apoptosis din. Program to apoptosis. Magaling siya sa liver, magaling siya sa anti-carcinogenic, puro talaga siya sa cancers. Magaling siya pagdating sa digestion. Alright? The Suramin. Meron na po tayo kanina si routine na nakakapag-promote ng kondisyon ng mga may autism. But this one, the cure for autism is called the Suramin.
Our red pine has suramin content na pinaka pinaka-best doon sa mga may autism, ESD. So now, this is also taken from clinical studies. Itong clinical studies na to sinabi, pine needles can cure malignant tumor. It can make 5 viscera stable without hunger and can extend the life for 1,000 years. Huwag naman yung 1,000 years. Ayokong umano ng 1,000 years sa mundong ito. Pine needles have no poison and the functions to grow hair in the head as well. This is taken from the clinical study. At yung nakalagay sa baba, nasa libro po kasi ito, kinuha ko lang po. Alam niyo kung kunin niyo ang clinical study, hindi niyo kayang basahin lahat sa sobrang dami at ang sobrang kapal. Ito, kinuha ko lang itong mga page na to para mapakita sa inyo. Our red pine is really a gift from God, no? And this is very much treasure to us, especially to our human health. And I always thank God na binigyan tayo ng opportunity na makarating to sa Pilipinas. Isa po sa hinahangad namin ay ma-alleviate natin yung mga different health conditions ng ating kababayan, no? Kung sila nga po hindi tumitigil na mayaman na country ang Korea, pero isa po, sabi nga nila, sa bawat bahay households nila, lagi silang may red pie. Lalo na tayo. Sila po ay pagdating sa pagkain, maingat sila. Tayo hindi po tayo nag-iingat. Basta kung ano yung masarap, sige lang. And this time, kailangan natin ng disiplina at kailangan natin ng puso para talagang marami tayong ma-reach out na matulungan. At napakagandang bagay na maipadama natin dun sa mga may sakit na andyan tayo handang tumulong sa kanila. No? So, kung gawin yung inspirasyon, paano tayo makalibit ng pain, makalibit ng mga tao na ng discomfort, hindi po talaga tayo mapapagod mag-share. Sa totoo lang, everyday, kung marami lang akong time, kahit saan kami magpunta, hindi ko kinakaligtaan ang pag-share ng ating produkto. Gaya ng sinabi ko, huwag kayong magkamaling tanungin ako. Mamaya, mapunta na tayo sa red pine. At hindi ko po akalain, kanina nag-message na naman sa akin, yung buong Green Hills na Muslim. Sa simpleng pag-uusap lang namin ng isang babae. Tuloy-tuloy na po ang kanilang pag-o-order ng ating red pine. Na familiar po tayo sa Green Hills, pumunta kayo doon. Tanong nyo. They are now red pine users. Yan ang sinasabi ko, ma-Muslim man, ma-Filipino man, o ibang lahi. Kailangan po nating tumulong sa bawat isa. And I hope tonight marami po tayong natutunan. Hindi ko po nilatag sa inyo lahat ang secret na red pine. Marami pa po kayo hindi alam na kung. Pero yung pinakita ko sa inyo, yun yung pinakamatindi na beneficial pagdating sa iba't ibang uri ng karamdaman ng ating mga kapwa Pilipino. Maraming salamat and good evening. Maraming salamat, Doc. Wow.